Corinthians 13, verse 4 hanggang 8. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It's not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Everybody say, love never fails. Happy Valentine's. February na naman. Amen. Love never fails. I want to talk to you about on the first installment of Twisted Love on the subject, relationship that honors God. Relationship that honors God. We are going to talk about a subject, an ingredients, paano tayo magkakaroon ng relationship na magbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. As I've told you kanina mga kapatid, ako po ay kasal na ng 10 taon sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Pag tinitignan niyo ako ngayon sa screen, paano nangyari yon, Pastor? Maraming hindi makapaniwala every time sinasabi ko. Kala nila nag-exaggerate ako. Kasi maraming mga lalaki, madalas sila mag-exaggerate pagdating sa kanilang asawa. Pero ako hindi ako nag-exaggerate. Na si Jenny po talaga ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Talagang pagmahal mo ang isang tao, you keep no record of wrongs. You become patient and you became kind. Nagkakaroon ka ng self-control and everything like that. And when we read 1 Corinthians chapter 13, we are not seeing the definition of love. We are seeing actually the effects of love. Unfortunately, pag tinitignan natin ang 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, hindi natin yun makita sa ating buhay because our definition of love is heavily influenced by Hollywood. Yung definition natin ng love ay naiimpluwensyahan ng K-novela, Korean novela, ng Hollywood, ng fantasy, ng Disney movie. And unfortunately, in our day and age right now, social media na ang nagbibigay ng standard sa definition ng love. Which I believe, mga kapatid, na dapat ang Word of God ang standard ng lahat ng relationship natin. Meron ka mang relationship sa asawa mo, may relationship ka man sa kaibigan mo, sa parents mo, sa anak mo. The Word of God should be the standard of every relationship. Unfortunately, every time we watch movies and Disney films, nakita natin, nagpakasal yung princess and prince and they live happily ever after the end. If you think about it, pag nagpakasal kayo, hindi yun ang the end. Yun ang simula pa lang ng gulo. Amen. Unfortunately, we've been lied to. Na ang iniisip na naman, wow, ang sarap magpakasal kasi pag nagpakasal sila and they live happily ever after. We've been lied to this idea about the truth of love and the truth about sex and relationship na parang pinalabas sa atin ng mga movies at ng Hollywood, ang pag-ibig laging masarap. Ang pag-ibig laging nakakakilig. Pero to think about it, and based on my experience and based on many experience that you have, hindi lahat ng mga relationships puno ng kilig. May times ng challenges, may times ng breaking, may times ng kalungkutan, may inisan, correct? Parang wala pa. Pastor, 3 months sa kami ng boyfriend ko, hindi pa ako naiinis sa kanya. I think kami talagang perfect for each other. But I believe with all my heart that this preaching will help you understand ano talaga ang tunay na definition ng pag-ibig. Because our life revolves around relationship. Ang mga relationship sa buhay mo, kahit anong relationship pa yan. Amen? Anumang part ng buhay mo is affected by relationship. You are shaped by your relationship. You are formed by your relationship. In essence, relationships affects us all. Ang relationship sa buhay mo nakaka-apekto sa joy mo. Nakaka-apekto sa peace mo. Nakaka-apekto sa schedule mo. Pero maraming salamat, meron namang sinabi ang Lord sa Scripture na definition, na picture ng pag-ibig, kung saan ang sinasabi ng Scripture, kung susundin ninyo at makikita ninyo sa inyong mga relationship, ang ideal design ng ating Panginoon, it will protect your heart, it will protect your mind, and it will protect your spirit. Lahat naman po siguro ng tao gusto nating maging masaya, kaya nga tayo pumapasok sa isang relationship.
Kaya nga ikaw ay masaya na kasama mo ang iyong pamilya kapag holidays, nagbabakasyon kayo, and so on and so forth. Because we all want to be happy, correct? But we also have to admit na yung mga relationships sa ating buhay can have a positive effect or negative effect in your life. Ang sabi nga po nila, your greatest asset and your greatest liability comes from your relationship. Amen. Ang ganda na sinabi ng 1 Corinthians 13. Love is patient. Love is kind. Parang ang ganda-ganda ng love. Parang excited ka sa love. Naalala ko, nung youth pastor pa lang ako, may nasalubong akong isang bata, Sunday school sa church natin, may hawak siyang magazine. Wedding magazine. Ano sabi niya? Pastor, 3 years old to ha. Pastor, I want to get married na. At 3 years old. Kasi nakita niya yung picture ng wedding gown, ng wedding dress, ng suot ng groom and bride, parang na-excite siya sa picture ng marriage. Amen. Unfortunately, many of us have a picture of what love is, pero marami sa ating walang ingredients how to get there. Hindi po na alam ng marami ito mga kapatid, pero isa sa favorite kong ulam, chicken curry. Chicken curry. Isa yan. Alam niyo, one time, dineclare ko sa stage na favorite ko yung ube. Lahat ng regalo sa akin, puro ube. Lalo ngayon, magba-birthday ko na naman, ube cake, ube ice cream. Oh, pati kulay, lahat ube. Oh. Di ko na nga alam ngayon kung favorite ko pa ba. Sa dami ng ube. Ngayon, dineclare naman natin, isa sa mga favorite ko, chicken curry. Nagdala ko ngayon ng picture ng chicken curry para gutumin ko kayo ngayong araw na ito. Look at the screen right now. Okay, this is chicken curry. Okay? So look at this. The thing is this, favorite ko ang chicken curry, and I have now the picture of the chicken curry, pero aaminin ko sa inyo ang totoo, hindi ako marunong gumawa ng chicken curry. In fact, hindi ko alam ang ingredients ng chicken curry. Ang alam ko lang, chicken tsaka curry powder. And that's it. And many of us have this same mindset. You have a picture of what love is, pero hindi mo alam gawin. Hindi mo alam ma-fulfill. Wala kang ingredients of what. Sabi ng Bible, love is patient. Paano yun? Lagi kami nag-aaway ng asawa ko. Love is kind. Paano yun? Parang lagi namang nakasimangot yung asawa ko. Parang ang bagsik-bagsik niya sa buhay ko. Hindi mo makita ngayon kasi you have the picture, but you don't have the ingredients of it. Kaya pag tinanong mo, maraming tao ngayon, kamusta mga relationship mo? Well, it's complicated. But it's complicated because you have the picture, you have this ideal relationship goals. Pag tinitignan mo sa social media, may dalawang lalaki, may dalawang couple, magka-holding hands, sabi mo, wow, relationship goals. And you want that, you may picture kayo sa beach, naglalakad kayo, silhouette and all of that. You have the picture of your ideal relationship. Unfortunately, we don't have the ingredients of what relationship is. Kasi naniniwala ako mga kapatid that God will never give us something. Let me repeat. God will never give you something that He intended to waste. Hindi ka bibigyan ng bagay ng Diyos na gugustuhin niya lang na masayang mo. Hindi iaalaw ng Diyos na mumasok ka sa isang relationship, especially kung design ng Panginoon yan, kung ang objective lang naman ng Lord, pahirapan ka at maghiwalay din kayo sa dulo. Ang gusto ng Panginoon, when you enter into marriage, pag pumasok ka sa kasalan, ang gusto ng Lord panghabang buhay. That all of us have a picture, sabi ng Scripture, love is patient, love is kind. And we need healthy relationship. Everybody say healthy relationships. Bakit kailangan na healthy relationship? Because we need healthy relationships that will stand the test of time. Na kahit anong bagyo ang dumaan, kayo pa din. Na kahit anong hirap, kayo pa din. Bakit? Hindi lang kayo in love. Meron kayong commitment to keep the marriage alive. So I'm gonna show you 4 ingredients of chicken curry. Okay, no. 4 ingredients on having the relationship that honors the Lord. Number 1, ang unang ingredients para ikaw ay magkaroon ng relationship na nagbibigay karangalan sa Panginoon ay yung relationship na merong great timing or right timing. Everybody say right timing. Kung mapapansin nyo dun sa verse na binasa natin sa 1 Corinthians 13, let's go back again. 1 Corinthians chapter 13, love is patient. Everybody say patient. Bakit ang pag-ibig patient? Kasi yung tamang tao, sa maling timing, maling relasyon. Ulitin ko ulit. Yung tamang tao, sa maling timing, maling relationship. Minsan, akala natin si Lord ang higpit-higpit. Ang dami naman kasing bawal kay Lord. Hindi po. Kasi kung may ayaw ang Diyos, magandang balita yon.
Kasi kung may mga ayaw ang Diyos sa buhay natin, ibig sabihin may mga gusto rin siya. Okay? So hindi lang sinabi ng Lord na ayaw niya. Hindi sinabi ng Lord manatili ka ng single forever. O manatili ka ng single mom o single dad forever. Ang sinasabi lang na ating Panginoong Yesus, may mga certain ingredients that will help you achieve the picture of what love is. Ano sinasabi ng Panginoon sa atin, kailangan kung may mga ayaw ako sa buhay ninyo, makinig ka. Kasi kung may ayaw ako, makinig ka, kasi may mga gusto rin naman ako sa iyo. Ang sinasabi ng Panginoon, huwag mong i-rush. Do not settle for less and stop compromising your convictions. Dahil lang gusto mong ma-please yung naliligaw sa iyo o yung boyfriend mo sa ngayon. Actually, Pastor, yun nga ang problema ko kasi I want to preserve my virginity and my purity hanggang ako ay makasal. Pero yung boyfriend ko, pinipressure niya ako na isuko ko na rin yung bataan ko para daw patunayan ko sa kanya na mahal ko daw talaga siya. And lagi ko sinasabi sa mga ganun na nagsasabi sa akin, do not build your relationship out of pressure. Build them out of love. Kung hindi niya kayang makapag-antay, kung hindi niya kayang maging patient, love pa ba yun? Kasi ang definition ng love is patient. So one of the main ingredients of relationship that is honorable to the Lord, honoring to the Lord, is dapat yung love na yan o yung relationship is in right timing. Right timing. Nasa tamang timing. Hindi minadali. Pinagkatiwalaan, amen, ang design at timing ng ating Panginoon. Kaya nga lagi ko sinasuggest, huwag mong i-force to enter into a relationship, especially kung magkaiba kayo ng season. Nag-aaral pa siya, ikaw nagtatrabaho na, magkaibang season kayo. Huwag mo i-force. Kasi once na finorce mo yan, ma-jeopardize mo yung God-given happiness. Na kapag ready na kayo, hindi nyo na ma-enjoy because you enter into a relationship too soon. Huwag kang mag-alala, Pastor. We know what we are doing. Actually, Pastor, we commit to the Lord that alam ko may kakulangan siya, may kahinaan siya, pero nangako na kami kay Lord na we will grow together. Ang cute, di ba? Ang cute. Pero ang ibig sabihin lang yon, hahatakin ko siya. Aantayin ko siya. I-alter ko yung season ko para makapag-adjust sa season niya kasi hindi ako makapag-antay. Alam to lang lahat ng married people. Di ba bago tayo magpakasal, may mga non-negotiable tayo. Like character. Kahit poging-pogi siya, yung character non-negotiable. Correct? For example, yung amoy. Di ba? May mga non-negotiable tayo, hindi naman biblical yan. Huwag kang magpapakasal sa mabaho. Wala naman sinabing Bible na gano'n eh. Pero sarili mong standard yun. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong list and standards of character, compatibility, same faith, same purpose. So, ibig sabihin, meron tayong mga non-negotiable, and minsan, pag hindi pumasok dun sa ating non-negotiable, sabihin natin, huwag ka mag-alala, Pastor, we will grow together. Question. Pag pumunta ka ba sa SM department store, at kailangan mo ng damit, ang bibilin mo ba bulak? Kasi cotton eh. Ano yung English ng bulaklak? Kotonton. Bulak, cotton, ton. Ha! Yung iba mamaya pang 3 p.m. Nasa bahay na, natutulog na, uy, yun pala yung joke ni Pastor. Amen. Pupunta ka ba sa SM department store kung kailangan mo ng damit, bibili ka ba ng bulak? Hindi. Ba't ka bibili ng bulak kung pwede namang damit na kagad bilhin mo? Ba't ka magsisettle for less? Kung kaya mo naman bilhin yung finished product na. Marami sa atin, binababa natin yung standard natin kasi yung bulak lang yung available. Huwag ka mag-alala, Pastor. Idadaan ko sa machine para maging damit. Why would you settle for less if you can buy a finished product? Ba't ka magsisettle for less kung pwede naman na ibigay sa iyo yung stable na sa trabaho? Yung aalagaan ka at responsable. At kaya mag-deodorant para hindi mabaho. Sabi mo sa katabi mo, why are you settling for less? Why do you settle for less? Let's learn to wait because good things are worth waiting for. Good things are worth waiting for. Pastor, di mo alam, soulmate ko siya. Alam niyo po ba mga kapatid na I've learned through studying this message na itong soulmate na to is actually an invention of some philosopher na hindi ko alam kung sino na.
And this is not even biblical. Soulmate. Kasi ang nakaimbento ng story nito is one of the gods in the Greek na nagalit daw ang Diyos sa tao, hinati niya yung kaluluwa natin sa gitna, tapos nagpakalat-kalat yung mga kalahati, ang objective nila, hanapin nila yung kalahati nila. Ang tawag nila soulmate. O yung ang kanilang better half. Amen? Para kang ligaw na kaluluwa. Okay, na naghahanap. Amen? Bakit? Kasi parang, pastor, hindi ko kompleto kasi pag wala siya, naniniwala ko meron talagang isang lalaki binigay ang Panginoon sa akin. Feeling ko siya na talaga. Sino ba yan? Si Piolo po. Siya talaga. Pinagpe-pray ko nga si Piolo talaga. Feeling ko talaga siya yung para sa akin. Alam niyo mga kapatid, naniniwala ko na yung idea na meron lang isang taong ibinigay ang Diyos sa'yo is actually a myth. That's not true. I'm not saying dalawa asawahin mo, but I'm just saying na there are a lot of fish in the sea. Merong binigay ang Lord na standards at hindi lang isa. Let me explain. Kung ako talaga may isang babae lang na binigay sa akin si Lord at hindi ko napakasalan si Jelly. Kunwari si Jenny talaga binigay ni Lord sa akin, hindi ko siya napakasalan, di nagkamali ako. At pagka hindi ko siya sinunod, si Lord, hindi ko napakasalan si Jenny syempre maghahanap ng ibang asawa. So meron siya mapapang-asawang iba na hindi kanya kasi kapartner niya ako eh. Correct? So ngayon, dahil yung isa na yun na mali, meron ding dapat kapartner yun, maghanap din ngayon yun ng iba. So nasisira ang pagmamahalan sa buong mundo dahil hindi ako sumunod. Ako may kasalanan. You get the idea mga kapatid? Amen. Because we have this concept na meron lang akong iisang soulmate na ito talaga yung aking Prince Charming. Kaya minsan marami sa atin, hindi tayo convinced and settled na maging single. We want to rush kasi iniisip natin, baka maubusan po ako, pastor. Let me just say this to you. Nang date sa kalendaryo, what I mean. Huwag kayong mag-alala, pag naubos yung kalendaryo, may bingo cards pa, okay? What I'm trying to say is this. Singleness is not a disease. Singleness is not a curse. Singleness is not a downgrade. You should be secure in the season that you are in. You don't need a significant other to feel significant. You can be happy and joyful just as you are. So yung problema, parang lagi ako malungkot. Parang may kulang, may void. Siguro nagpapagala-gala pa yung ligaw na kaluluwa. Nakapartner ko talaga. Actually, yung void na nararamdaman mo, parang yung completeness na hinahanap mo, it's not actually comes from the person that you are looking for. Yung void na yan comes from God, your Creator. Amen? Because only Jesus can complete you. And only Jesus can make you whole. Amen. Amen. So in order for us to have a relationship that's honorable to the Lord, we should uphold, we should observe yung timing ng ating Panginoon. Which begs us to ask another question. Kailan ba dapat manligaw, Pastor? Because sa culture natin nalilito, 25 ba? 22? 19? 18? Sabihin ng nanay mo, 28 ka dapat ha, manligaw. Kasi kailangan mabawi investment. Oo. Pero magtataka ka din, yung mga parents natin, 21 pa lang, married na, no? Oo, kaya minsan nagtataka ka, ano ba talaga ang eksaktong edad ng panliligaw? At ang magandang tanong, let's answer that question. I believe yung kailan ka manliligaw is a wrong question. Ang right question is, anong purpose mo? Kung bakit ka manliligaw. Kasi kung wala kang end goal, wag ka naman ligaw. Kung wala kang end goal na papakasalan mo yung nililigawan mo, wag na. You're just wasting your time. Pastor, casual relationship? You don't know that? Bagong trend ngayon yan. No, wala dapat dapat ang courtship hindi casual relationship kundi intentional relationship. Dapat may end goal, may purpose. Which begs us to ask another question. Pastor, medyo tumatanda na po ako. Wala pa nanliligaw. Ganda naman ako eh. Yun ang problema ko, Pastor, kasi 31 na ako, wala pa nanliligaw sa akin. Pwede bang ako na dumamoves? Yan. Kasi maraming tanong yan, sino ba dapat magbigay ng motibo? Ang sabi ng survey, 88% of the people believe na ang nauunang nagpaparamdam, yung lalaki. By the way, baguhin na natin yung term na yun, nagpaparamdam, hindi naman tayo multo. Kaluluwa. Soulmate kasi, kaluluwa.
Okay, nagpaparang, sino ba talaga? Lalaki ba talaga? Tingnan natin sa Bible. Proverbs 18, verse 22. Proverbs 18:22. The man who finds a wife finds a treasure. Sino naghanap? Yung lalaki. Yung lalaki, hinanap yung babae. O yan, pastor, nakita mo ha? Yung lalaki, hinanap yung babae. Kaya ako, pastor, mag-aantay lang ako dito. Come to me. Kaya kahit nakasimangot, pag may lumalapit, sino ka ba? May kotse ka na ba? May trabaho ka na ba? Kasi sabi ng Bible, dapat ako pinupursue nila. Tama rin naman. Pero let me explain to you another angle of this story. Kung kilala niyo si Ruth sa Bible, napakasalan niya si Boaz. And you know the story of Ruth and Boaz? Nagkakilala sila sa farm, sa field. Nung nakita ni Naomi, na tita niya, na itong si Boaz ay mayaman, gwapo at single, sabi niya kay Ruth, puntahan mo. Ikaw na ang magsuyo sa kanya. Tingnan niyo ito, Ruth chapter 3 verse 3. Ang sabi ni Naomi, yung tita niya mismo sa kanyang pamangkin, now do as I tell you, take a bath. Bago ka manligaw, maligo ka muna. Biblical ba? Nasa Bible. Inimbento ko ba yan? Hindi. Huwag ka na maligo. Sabi pa, take a bath and put on perfume. Dress in your nicest clothes. Minsan sinasabihin ko yung mga ibang single, lalo yung mga babae, baka kailangan mo magbago ng fashion. Baka kailangan mo baguhin yung forma mo. Kasi baka mamaya nai-intimidate sila sa forma mo. Amen? Take a bath. Brush your teeth. And then, go to the threshing floor, but don't let Boaz see you until he has finished eating or drinking. Next verse, verse 4. Be sure to notice where he lies down. Then go and uncover his feet. Everybody say, uncover his feet. Alam niyo, ibig sabihin sa Hebrew ng uncover his feet, invite him to have a relationship with you. Now, this is what I call galawang root. Okay? Hindi naman nating sinasabi na bigla ka na lalapit, I'm available. Come and join my kingdom. Hindi ko sinasabing ganon. What I'm trying to say is this. Minsan kasi yung mga lalaki slow din. Minsan mahirap kaming makaramdam. At maraming lalaki sigurista. Hindi naman siguro makakasama kung medyo magpapakita ka rin ng konting, kung talagang gusto mo naman, magpakita ka rin ng konting intention ba? Ako naniniwala ako na kung friendly naman yung date ninyo, mag-aaya kayong magkape for example, hindi naman kayo magpo-propose ng kasal eh. Invite mo lang naman sa kape, wala naman sigurong makakasama. Kesa naman, halimbawa, yung mga lalaki may gusto siguro sa'yo, pero lagi ka nakasimangot. Lagi ka nakabusangot. Hindi ka pa nag-aayos, yung ganyan. Amen. Tapos pag nilalapitan ka, sige, lapitan mo ako, papahirapan kita. Habol ka sa akin. I'm waiting for the right time. Baka yung timing maubos. Sabi mo sa katabi mo, galawang route na tayo sa 2023, okay? Okay? Ang ibig sabihin ko lang, okay, don't get me wrong. Baka kunin nyo na naman, lagay nyo sa TikTok, mabash tayo. Okay? What I'm trying to say is this, maging intentional din tayo. Ibig sabihin, kung talagang single kayo, let them know that you are single. Wala naman siguro magiging masama doon, pero huwag ka ding assuming. Hindi porkit inaya ka ng kape, type ako nito. So I will take a bath, put a perfume, dress my nicest clothes, and uncover his feet. Wag ka ding assuming, ha? Wag ding assuming. Kayo din naman mga lalaki, medyo bilis-bilisan naman natin ang konti din. Kung kayo naman ay parehong stable sa inyong trabaho, di ba? At pareho naman kayong Christian, pareho kayong believer ni Jesus Christ. Pag-uusapan natin, ano ba definition ng believer na yan? Amen? Ng believer ng ating Panginoong Jesus. Amen? Di ba? Ganda-gandahan nyo rin kasi yung pick-up lines nyo. Gawin yung Christian yung pick-up lines nyo. Halimbawa, yung sample ha. Alam mo, sa Joshua chapter 6, yung mga Suraylites, paikot-ikot sila sa Jericho, na-fall yung Jericho wall. Ilang beses kaya ako iikot para ma-fall ka sa akin?
Or, kagabi nag-quiet time ako sa Book of Numbers, hindi ko makita number mo. Sabi mo sa katabi mo, galawang Ruth, galawang Ruth. Amen. Para naman sa mga may relationship na, halimbawa nagliligawan na kayo, maganda rin yung, sabi nga nila, DTR, define the relationship. Saan ba pupunta yung pagliligawan na yan? Ang pagliligawan ba, pupunta ba sa marriage yan? Pastor, right timing eh. Right timing? 5 years na kayo. Amen? Saan ba talaga pupunta yan? Kailangan defined. Amen? Kailangan i-define ninyo, where is this going? Are we wasting our time? So right timing is important. Number 2, in order for you to have an relationship that honors God, right timing and right person. Okay? Right person. 2 Corinthians 6:14-15, fasten your seatbelt. Do not team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness? What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with an unbeliever? Lagi niyong i-desire, mga kapatid, katulad ko, dinisire ko talaga, Lord, bigyan mo ako ng babae that will support my calling. Kasi alam ko, youth pa lang ako, tatawagin na ako magpastor eh. So pray for someone that will support your calling. Pray for someone that is connected to your assignment. Kasi may assignment ang Panginoon sa iyo. At kung yung assignment ng Lord sa iyo malawak, kailangan panalangin mo sa Lord, Lord, ibigay mo sa akin yung tao na connected sa assignment ko na hindi ako pipigilan. Kasi madalas tayo, pag nagpe-pray tayo ng God's best natin, ang hinihingi lang natin, Lord, ito potential to, baka pwede, palagay lang po sa listahan, paki-prioritize, Lord. Kasi may potential to, mukhang responsable. Pastor, Lord, kumikita ng 5 digits, 6 digits, may potential tong iawon ako sa hirap. Because we always want to pray for somebody na may potential, hindi masama. Pero pray for somebody with a purpose. Kailangan purposeful ka. Kung sino. Pastor, ba't ngayon lang natin ito pinag-usapan? Kasal na ako eh. Ano magagawin ko dito? Bakit? Kasi madalas tayo may mga listahan tayo, no? Tall, dark, and handsome. And minsan yung mga criteria natin is disregarding the criteria of the Lord. Amen? Kailangan marry somebody with a purpose. Bakit? You are marrying their destiny too. Ang pinapakasalan mo, hindi lang tao, pati destiny niya pinapakasalan mo. Pati assignment niya pinapakasalan mo. You are building your life on this person, so it matters that you are married to the right one. Hindi ka pumipili ng roommate. Hindi roommate ang pinipili mo, partner in life. Hindi business partner ang pinipili mo. Amen? Partner ng calling mo. So it's very important to pray for them. Huwag kang magalala, Pastor, pinag-pray ko na kay Lord dyan. Kaya ko yan baguhin. Babaguhin ko yan, Pastor. Naniniwala ko, mga kapatid, kung hindi nila gusto yung magbago, hindi talaga sila magbabago. And we're not supposed to be the one to change them. It is the Lord. Amen? Kaya nga minsan, Pastor, dinala ko sa church para mabago. Ako na nag-disciple. Ano yan? Disciple chicks. Evangelligaw. Amen? Kasi babaguhin ko siya, Pastor, you're not supposed to be the one. Bakit sinabi ni Apostle Paul to sa atin? Ba't to ang instruction ng Panginoon? Kasi ayaw ng Lord na naghahatakan kayo sa calling. Shirley ka. Bili. Amen? Dito lang, nak. Dito ka lang, nak. When you marry somebody that is not the same season as yours, the same person, the same belief, the same faith, maghahatakan kayo because ang gusto mong dalhin siya rito. Siya rin naman, hinahatak ka pababa. What's happening is that nagkakasakitan kayo because you are trying na yung calling mo, maging calling din niya. At yung gusto niya, maging gusto mo. Magkaiba kayo ng faith eh. Hindi talaga kayo magkakasundo. Kami nga ni Jenny, pareho ng Christian, pareho pang pastor, pareho pang gwapo at maganda. Hello? Nagkakaproblema pa. Lalo na siguro kapatid, pag magkaiba po talaga. Sabi nga ni Apostle Paul, do not yoke with some, don't unequally yoke. Ibig sabihin, do not work together with them. Do not move in the same direction with them. I'm not saying na kailangan pareho kayo ng church. Pero ang importante, pareho kayo ng truth na pinapaniwalaan. Pastor Christian po ito. He became a new creation. Kailan siya nag-attend? Last week.
Alam niyo, paano niyo malalaman kung Christian talaga ang isang tao at may encounter talaga siya kay Lord? Tanungin niyo, anong Jesus story mo? Paano mo na-encounter si Jesus?